Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Nag-umpisa na ang Iran ngayon sa kanilang mine clearing operation sa Strait of Hormuz ayon sa Prime Minister ng Qatar. Well, ito ba isang good gestures ng Iran para ipapakita ang kanilang sincerity sa deal na pinirmahan nila noong nakaraang araw doon sa Switzerland. Ito na siguro yung isa sa mga 14 points na sinasabi sa kasunduan na kailangan linisin ng Iran ang Strait of Hormuz at wag na magbigay ng toll fee ang mga lalabas at papasok ng Strait of Hormuz. Well, ito yung isa sa mga kondisyonis na dapat linisin nila yung mga bomba na nakalagay diyan sa karagatan ng Strait of Hormuz. At ito na nga ginawa na ng Iran, meaning to say ay parang totoo sila sa kanilang sinasabi na makipag-deal sila sa Amerika. Kaya ito na yung unang ginawa ng Iran na pasok sa US-Iran deal na pinirmahan nila sa Switzerland noong nakaraang araw. At para sa karagdagang detalye ng magandang balitang ito ay atin panoorin ng video courtesy sa atin ng UNTV. Simula na ang bansang Iran sa mine clearing operations nito sa Strait of Hormuz ayon kay Qatar Prime Minister Mohammed bin Abdulrahman Al Thani at magtatagal ito ng 30 araw. Base ito sa 14-point framework na pinagtibay sa kanilang pag-uusap sa Bürgenstock, Switzerland. Batay sa kasunduan, titiyakin ng Iran na ligtas na makadadaan ang mga barko sa strait habang isinasagawa ito at kung magkakaroon ng agresyon ay may nakahanda silang hotline upang ayusin ang di pagkakaunawaan. Ayon naman kay United States Vice President J.D. Vance, bahagi ito ng mekanismo na ipatutupad sa strait habang isinasapinal ang US-Iran agreements. Isaan niya itong mahalagang punto para mapanatili ang ceasefire sa rehiyon. The fundamental thing we got is, number one, we set up the mechanism to ensure not only the Straits of Hormuz are open, but will stay open. Number two, we actually set up the right mechanism to ensure the regional ceasefire to manage the inevitable conflicts that will come up. Ayon kay Al Thani, bagaman hindi katanggap-tanggap sa kanila ang nangyayaring mga pag-atake ng Iran, kinikilala pa rin nila itong kapitbahay na kailangan ng unawaan upang marisolba ang mga issue at maibalik ang kapayapaan. Okay, so believe din ako dito sa Qatar, no? Lalo na dito sa kanilang Prime Minister na si Al Thani. Napakahaba ng pasensya at talagang hindi sila hindi war freak. Hindi sila itong na-drag. Hindi sila nahahatak sa giyera. Talagang naninindigan sila ng kapayapaan. Yan ay mahalaga para sa kanilang negosyo. Kasi kapag mayroong kang kalaban, di ba, ay napakahirap, lalo na kapag Iran. Ang gulo-gulo ng bansang yan. Dahil dyan sa IRGC na yan. Ngayon itong nangyari dyan sa Strait of Hormuz na parang meron pa silang mga tagapangalaga dyan na kung magkaroon ng hindi pagkakasundo ng panig ng Amerika at ng IRGC ay merong mag-middleman na naman dyan. Yun ang sinabi kanina tungkol dyan sa pangangasiwa ng IRGC sa Strait of Hormuz, lalo na itong kanilang paglilinis ngayon ng mga mina o itong tinatawag na bomba na nandyan sa Strait of Hormuz. Anyway, merong 60 days na binigay si Donald Trump. Isa sa mga kondisyonis yan na within 60 days mag-umpisa nung pagpirma nila ng kasunduan sa Switzerland. 60 days ay kailangang mapayapa ang rehiyon, walang pag-atake, walang pagbubomba. So okay naman, ilang araw na ba yun ay wala tayong narinig na pag-atake ng Amerika at pag-atake ng IRGC. Yung mga balita kasi doon sa channel diyan, lalo na sa Indian channels, ay halos araw-araw mayroong bombahan kahit wala na.
Okay, balik tayo sa UNTV. Aniya nananatili ang kanilang posisyon. Ibalik ang Strait of Hormuz sa dati nitong sistema bago ang gyera. Samantala, inihayag naman ni US President Donald Trump na tuloy-tuloy ang pagkuha ng US ng langis sa mga nakaembargong barko sa Strait of Hormuz. Ang manifestasyon aniya nito ay ang patuloy na pagbaba ng presyo ng langis. We're doing very well with respect to the Hormuz Strait. We took in more oil yesterday than has ever gone through the strait. We're negotiating. We'll see how that all goes. But we have two things: we have an open strait, and we have a country that will never have a nuclear weapon. Will never, ever have a nuclear weapon. Nagtungo sina Iran Parliament Speaker Mohagar Galibaf at Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi sa Oman upang pag-usapan ang sitwasyon at koordinasyon sa Strait of Hormuz. Batay sa post ni Omani Foreign Minister Badr al-Busaidi, suportado ng pagpupulong ang pagsunod sa international law at ang ligtas na pagdaan sa strait ng walang hinihinging toll o bayad. Okay, so bakit naman nasali na naman dito ang Oman? Kasi ang IRGC ay nakipag-ugnayan sa Oman na sila na lang daw dalawa, Iran at Oman, ang magbibigay ng toll fee sa Strait of Hormuz. Pero hindi pumayag si Trump diyan na kailangang magbayad ang dumadaan diyan kasi yan ay free passage, freeway. Yan ay walang bayad. Sino ba namang magbabayad diyan? Karagatan yan eh. International waterways. So, dapat walang mangungutong, walang pirata. Di ba? Itong Oman, tahimik lang yan. Mabait naman na yan. Yung mga tao diyan at hindi magulo. Itong IRGC lang isinali ang Oman diyan sa katarantaduhan nila diyan sa Strait of Hormuz. Pero ngayon ay ito na nga, nagpapakita na ng first step to peaceful negotiation na pinakita ng Iran na sincere sila, mayroong sinseridad tungkol doon sa pinirmahan. So isa nga ito sa 14 points ang paglinis, isa sa mga kondisyonis na kailangan linisin muna ng Iran. Kung saan nila nilagay yung kanilang mga bomba dyan sa karagatan, kukunin nila, linisin nila, and then wag nang humingi ng toll fee. So kung gagawin ito ng Iran within 60 days, ay check and approve na yung isang kondisyon. Well, Amerika naman ang magpapakita ng sinseridad. So, unang ginawa ng Amerika ay yung inatras nila yung blockade eh. Wala nang blockade ngayon sa Strait of Hormuz. Pero yung mga warships ng Amerika, yung aircraft carrier ay naroon sa Mediterranean, sa Red Sea. Medyo malapit lang din yan sa Oman. Ilang oras lang siguro kapag bibiyahe. So, walang blockade. Umatras ang Amerika para makita ang sinseridad. And then Iran, in response, ay nilinis din ng Strait of Hormuz, tinanggal yung kanilang bomba. Well, sana ay tuloy-tuloy na to mga kababayan. At yung kanina, yung sinabi ni Trump na merong 200 oil tankers na na-embargo nila. At yung laman noon na mga langis, ay of course kukunin ng Amerika, dalhin pabalik sa Amerika. Kaya sabi ni Trump, napakaraming langis ang Amerika, walang problema. Kasi yung iba ay galing diyan mismo sa mga na-embargo na barko na illegal na pumasok without permission also from United States Navy. Kasi ang sa labas ng Hormuz, ang US Navy ang nagkontrol, sa loob ng Hormuz ay kontrolado ng IRGC. Pero kapag sinabi ni Trump na kukunin ko yung Strait of Hormuz, kayang-kayang kunin ni Trump yan. Pero nanaig pa rin ang diplomasiya. Kaya merong pirmahan ng negosasyon na naganap na sa Sweden noong nakaraang 3 araw. Alright, so kung magpaalam na, maraming salamat. Pag-i-comment na lang sa ating comment section anong masasabi nyo dito sa nangyaring pinapakitang magandang galaw ng Iran sa paglinis ng Strait of Hormuz sa mga nakalatag na mga bomba. Inalis nila nang walang utos galing sa Amerika. Kusang loob lang ito, mga kababayan.
Alright, so ako'y magpaalam na. Maraming salamat sa lahat at huwag kalimutan mag-subscribe. Malaking tulong na yan at sa aking avid followers. Maraming salamat sa inyong lahat at ako'y sumasaludo sa inyo.